Mr. Alden Richards. Sa ganitong paraan inilabas ang kanyang damdamin patungkol sa isyong ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood. Noong July 13, 2025, ipinamalas ng GMA Network ang isang special na programa bilang pasasalamat at selebrasyon sa kanilang 75th years bilang pangunahing estasyon sa Pilipinas. Tinawag itong Beyond 75, the GMA Network 75th Anniversary Special. Sa programang ito, tampok ang magagaling na artista si Nika Puso, kabilang si multi-awarded comedian Michael B. or Michael Veneration at si Asia multimedia star Alden Richards or Richard Reyes Fulkerson Jr. Sa bahagi ng selebrasyon, nagkaroon ng sorpresa at makulay na musical dance tribute sa isang sikat na kantang P-pop Dongka ng SB19. At makikita sa video na isa ito sa mga inilabas at ginawa ni Mr. Michael B. at ni Mr. Alden Richards. So dahil po dito, ito po ay umani ng iba't ibang reaksyon at iba't ibang mga pambabash mula sa mga netizen. Marami nagsasabi na tila baga hindi raw nabigyan ng hustisya ni Mr. Alden Richards ang pagsayaw ng Dungka ng SB19. Upang maunawaan natin ang kahalaga ng performance, mahalagang malaman muna natin ang background ng Dungka. Ito'y inilabas ni SB19 bilang bahagi ng kanilang third EP na Simula at Wakas. Noong April 25, 2025, isang pop song diss track ang Dungka kung saan sinasalamin ni Pablo, leader ng SB19, ang tema ng pagtutol sa mga kritiko. So dahil dyan, isa si Mr. Alden Richards na nakatikim ng iba't ibang critics mula sa mga netizen. So dahil dito is sa ganitong paraan po hinarap ni Alden Richards ang mga critics na ito. Let's watch this. Up haters? Bakit? What's up guys? Panisa abangan. Guys, sobrang hirap nung sayaw ko. 1-8 lang. Pero nahirapan ako doon sa 1-8 na yun. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik, what? Kinall out niya ang ilan sa mga haters na tinatawag or bashers ni Mr. Alden Richards matapos ang kanya pong performance sa pagsayaw nga ng ito pong awit or performance niya na nagmula sa SB19 na Dungka. Ang salitang Dungka ay salitang laro mula sa doon kag. Ibig sabihin doon ka sa Tagalog. Isang direktang mensahe na tumabi ka na dyan sa mga nagtataas ng negatibong komento. Sa chat performance, umabot ito ng bilang 21 sa Philippine Hot 100s at hashtag number 7 sa US World Digital Song Sales. Ang official music video nito ay makulay at puno ng pang-Pilipinong elemento: street basketball, singing, karaoke, street food, community action, laban sa crab mentality, at cameo appearances ng mga kilalang personalidad gaya ni na Vice Ganda, Maymay Entrata, at miyembro ng Ben and Ben, Shiyi, Smaglas, Alodia, Gosempiao, Mimio, Sasagirl at iba pa. Ang Dungka hindi lang kanta, ito'y simbolo ng empowerment, pagtugon sa negativismo at pagkilala sa kultura ng sining ng Pilipino. So dahil dyan, si Mr. Alden Richards ay lagi pong subject ng mga kritisismo pagdating po sa mga performance na katulad nito. Hindi lang po ang kanyang pagsayaw ang nakatikim ng criticism, kung hindi ang pagdagdag ng kanya pong timbang. Marami po sa comment section ng live na ito ng Go Beyond 75 ng nito pong celebration na ito na nagsasabing tila baga tumaba ang isang Alden Richards. Kasi po, kung mapapansin po ninyo, nung mga nakaraang buwan, sobrang sexy ni Alden dahil pinaghahandaan niya po yung Century Tuna. So, pagkatapos noon, doon lang siya talaga nagbawi ng mas marami siyang kinakain, kung saan-saan po siya nakikita na talagang nag-good time dahil yung mga pinagdamot niya sa sarili niya na makain during those times na nagda-diet siya ay tinake niya po pagkatapos po ng kanilang Century Tuna na pageant kasama si Miss Catherine Bernardo. So kaya naman grabe po kung paano niya hinaharap araw-araw yung mga bashers po niya sa
social media. Pero tinitake niya po yun as a positive, hindi po bilang negative, no? Kasi the more mas marami kang bashers, which means na talagang relevant po siya sa showbiz. Ibig sabihin, pinag-uusapan pa rin siya at talaga namang talk of the town pa rin siya. Hindi siya nawawala sa limelight ng showbiz, diba? Hindi katulad ng iba na kahit anong gawin, maganda at hindi maganda, hindi po na pag-uusapan. So, meron din siya positive and negative na epekto para sa isang artista. So, dahil dyan, magbasa tayo ng komento ninyo. Unahin natin ang komento nila kay Miss Jovelyn Tolentino. Kung dalaga sila ni Mayor, bakit hindi na lang po aminin ni Mayor? Pero kung wala naman sana, magsalita na po si Catherine. Baka ako cut din pa din. Ayan. So, ito yung kanyang komento with regards to this. So, syempre po, meron tayong tinatawag na privacy. Meron din daw silang tinatawag na NDD or non-disclosure na kung saan ang management daw di umano ang pumipigil kay Miss Catherine Bernardo na i-announce sa publiko ang kanilang relasyon. Sabi ni Jean Rodus, love Catherine and will always support her. Sabi ni Miss Benga Susena, lalong hindi aamin si Kat kung may karelasyon siya dahil ngayon pa lang, ang daming epal na pakialamera sa mga comments na piling nila pag-aari nila si Catherine. Guys, ang mga delulong fans talaga. Very true. Mas lalo po talagang hindi aamin yan at mas titiyakin niya na ililihim niya kung ano man yung dapat niyang ilihim at i-private sa sarili niya. Tandaan niyo po si Miss Catherine Bernardo, never po yan sumagot sa mga bashers at never pong pumatol yan sa kahit ano pa mang mga negatibong write-ups patungkol sa kanya. Kung matatandaan po ninyo na nagkaroon po ng ABS-CBN party kung saan naroroon si OG Diaz, si Miss Catherine Bernardo pa ang pumansin kay OG. Kahit dahil according to Mr. OG Diaz, naiintindihan ni Catherine ang kanyang trabaho. Sabi ni Miss Elvira Lim, magkakatuluyan pero di magtatagal dahil parehong busy dyan, nagkakaroon ng problema. Sabi ni Miss Rosaline Bea, kung talagang cut din fanatics cut, of course, susuportahan anong maging destiny nila. We are only fan but not to dictate what they want to be with their life. Be happy. I love this comment, diba? Ang totoong mga Katden fanatics at Katden lovers and Katden supporters, kung ano man ang magiging desisyon nila in the end, dapat nandun pa rin po kayo to support them. Kahit po sa kanilang mga solo era at kung sino man ang taong gusto nilang makasama for the rest of their lives. Kasi kumbaga parang we are not in the position, no, para po diktahan sila kung sino ang pipiliin nila. Sabi ni Miss Gloriosa, ako hindi talaga maniwala dyan isa issue ng Mayor and Catherine kasi ako lagi nakasubaybay sa YouTube dahil sa Kat din. Wala akong nakitang magkasama si Kat and Mayor. Si Alden lang ang laging kasama kaya hindi ako maniwala. Catherine, kung ayaw mong pagsabihan kung plastic, magpakatotoo ka dyan. Kung si Alden, umamin ka na, hindi mahirap gawin yon. Si Alden ang Catherine ang magkamukha. Kung kayo ni Mayor, sabihin mo buhay mo yan. Ikaw ang makisama. Hindi kami kailangan lang ang katotohanan. Mapapagod na kayo. Huwag kang mapagkunwari. Ayan. So, ito naman yung kanyang komento or reaction patungkol po sa ating latest updates. Ano, talagang ang dami po talagang atat na talagang si Miss Catherine ay umamin na. Meron nga po silang NDD. At the same time, is hindi naman po utang na loob or hindi naman po obligasyon ni Catherine Bernardo na ibuyang-yang yung kanyang privacy sa publiko. Yes, she is a public figure pero it doesn't mean na pag-aari natin pati yung mga pribado nilang buhay. Meron po silang private life na gusto nilang i-keep sa sarili nila. According to Alden Richards, hindi lahat po ay ipinopost at sinasabi sa publiko. Sabi ni Miss Leonora, bakit ang hilig ng mga ibang tao ang manghusga sa isang tao? Wala namang silang makikita na magkasama. Si Catherine at Mark, saka walang masama naman siguro kung sila ni Mayor, kung sakaling hindi man sila ni Alden. So be it, may dahilan ng lahat kung hindi man magkatuluyan si Alden at Catherine. Tao lang din sila, may kanya-kanyang tibok ang mga puso, which is true, diba? Kahit po kayo, kung nasa kalagayan po kayo ni Catherine at Alden, hindi nyo rin po gugustuhin na didiktahan kayo ng mga tao kung sino po yung gusto nyong makasama at kung sino yung gusto ninyong mahalin. Right? Kasi, kumbaga parang may sarili silang choice at may sarili silang pag-iisip, diba? Para po sino yung gusto nilang piliin. Sabi ni Miss Rodeline, di naman kailangan na lagi magkasamang Catherine. Tignan nyo na lang ang galawan nila at sa mga sinusuot nila, malamang nag-uusap ang dalawa. Sabi ni Miss Wilma, naku Miss Tarets, bahala na si Catherine.
isip ng ikasasay niya, basta ako cut din lang ako kung ano man ang mangyari. Ayan. So, yan naman po yung kanyang komento with regards to this. Salamat naman po at talagang may mga sobrang nakakaunawa no, sa sitwasyon po ni Miss Catherine at ni Alden Richards. Ayan. So, we are so happy to hear those comments coming from you na talagang nakikita kong nauunawaan po ninyo yung kalagayan niya. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!